mga kamasa, shoutout po ulit sa mga sumusubaybay sa atin. So ngayon po, ipapakita natin yung general responsibilities sa lahat ng uri ng driver. So sa lahat ng uri ng driver, kahit ikaw ay driver ng bus, van, jeep, tricycle, motorcycle, ito yung mga general responsibilities natin. Ano po? Ito pong ipapaliwanag namin mga kamasa ay makikita natin doon sa site o page ng LTO, yung tinatawag nilang www.lto portal. Ano po? So i-search natin para at least makita natin yung kanilang yung general instruction po. So pag open na po yung LTMS portal, ano po? Sa pinakataas sa bahagi, may makikita tayo na e-learning. Andyan nakalagay mga kamasa, yung tinatawag natin na rights, duties, and responsibilities ng driver. So, i-click lang po natin yan. Kapag na-click na po natin, makikita natin naman, lalabas, yung general responsibilities ng mga driver. So, tingnan natin ano-ano po yung mga general responsibilities ng mga drivers. Ito yung tungkulin at mga dapat nating gawin ng mga driver po. Una, ang sinasabi dito, kamasa, must have secure and appropriate driver's license to carry it at all times while driving a motor vehicle. So isa po sa responsibilidad o tungkulin natin mga driver ay talagang kumuha daw po tayo ng karampatang lisensya doon sa sasakyan na imamaneho natin at dadalhin po natin yan sa lahat ng oras kapag tayo po ay nagmamaneho ng sasakyan. Pangalawa po ay must know, follow, and abide the land transportation laws, rules, and regulations. So pangalawa daw po, dapat daw alam natin at sinusunod natin lahat po ng batas trapiko sa lansangan. Kaya nga po nagkakaroon tayo ng theoretical driving course para malaman natin ano yung mga batas na dapat nating malaman sa lansangan. Kasi po, bilang driver, kailangan nating alam yan at kailangan sundin po natin yan. Then number 3, nakalagay po dito, must be a defensive driver. Kailangan daw magiging defensive driver tayo. So yung pagiging defensive driver po, itinuturo din naman yan sa theoretical driving course. Una, ay dapat kumpleto tayo ng ating mga dokumento sa pagmamaneho at maayos po yung pag-uugali natin sa lansangan. Yung hindi po tayo makakagawa ng anumang aksidente at ikakapahamak po ng mga kasama nating gumagamit ng lansangan. Yan po yung pagmamaneho ng defensibo. Ano po? Yung pang-apat po na general responsibility ng mga driver natin ay nakalagay po dito, kamasa, ensure that the vehicle he is driving is duly registered, roadworthy, and emission compliant. So, tungkulin natin daw po na siguraduhin na yung minamaneho nating sasakyan ay nakarehistro at hindi po sirain o hindi po mausok. Yun po yung sinasabi. So, tungkulin din po natin yan. Pang-5 po na responsibility natin ng mga driver ay secure and safeguard the vehicle until it is returned to the designated location. So, tungkulin din po natin na ingatan yung mga minamaneho nating sasakyan hanggang maibalik natin siya doon sa lugar ng kanyang kinalalagyan o yung sa pinagkunan natin sa kanya. Then po ay number 6, andyan po yung responsibility natin na regularly conduct proper motor vehicle pre-trip inspection. So ang nakalagay po dito sa portal ay blow bag span. So may bago na po sila ngayon, yung tinatawag natin na Dr. Blowbag C. So dapat daw po lagi gagawa tayo ng pre-trip inspection. Yun yung Dr. Blowbag C. May mga ibig sabihin po yan. At yung mga dumaan po sa proper training, alam na po ang ibig sabihin yan kasi ipinaliwanag naman na po natin yan. So una doon sa Dr. Blowbag C na yung T, yung license natin, yung ating rehistro ng sasakyan, yung ating preno, yung ating lights, yung ating oil, yung ating water, yung ating brake, yung ating accessories natin, yung gas natin, yung steering natin, at yung yourself, yung ating sarili. Ang 7, siguraduhin daw po natin, sabi dito, na laging malinis at nasa maayos na kondisyon sa lahat ng oras yung minamaneho nating sasakyan.
Yun yung sinasabi sa pang-7. Ano po? Yung ensure that the vehicle is kept clean, tidy, and in good working condition at all times. So, pang-8 na responsibilidad po ng mga driver natin, sabi dito, dapat daw kamasa knowledgeable on what to do and act in case of accident or incident. So, dapat daw alam natin yung mga gagawin natin kapag nagkaroon ng accident or incident. So, yung mga gagawin natin yan, ipinaliwanag na rin naman natin sa theoretical, kaya ganun ka-importante yung theoretical driving course. Pang-9 po na responsibilidad natin ay know his rights and privilege as holder of a driver's license. Dapat daw po alam natin yung ating mga karapatan at pribilehiyo sa pagkakaroon natin ng lisensya. Ano po? So, meron naman tayong video ng mga karapatan ng mga driver kapag tayo ay hinuhuli at ano yung pribilehiyo lang natin kapag tayo ay merong mga lisensya. Next po, pang-10, always observe road safety, discipline, and courtesy. Ito po yung pinakamahirap gawin at halos ito yung nagiging problema natin sa lansangan. So, kailangan po laging titignan yung pangkaligtasan ng lahat. Magkaroon tayo ng disiplina sa lansangan at paggalang sa mga gumagamit ng lansangan. Lahat po ng gumagamit ng lansangan ay dapat nating galangin. Hindi lang po yung kapwa natin driver, pati po yung mga naglalakad, mga nagbibisikleta, lahat po ng gumagamit ng lansangan. Ano po? And then pang-11 na responsibility po ng driver ay sabi dito, must be in a healthy condition and no contagious disease that can affect him and his passengers. Sa Tagalog po ito, dapat daw po maayos yung ating kalagayang pangkalusugan at wala tayong nakakahawang sakit na makakaapekto sa sarili natin at syempre dun sa pasahero natin na sakay. Ano po? Kaya kapag kayo po ay may mga sakit, meron po kayong trangkaso o meron po kayong COVID, magpagaling po muna kayo bago kayo magmaneho ng sasakyan kasi isa po sa responsibilidad natin yon. Ano po? At pang-12 po na general responsibility ng driver natin ay return lost and found items. Madalas po kasi may mga naiiwang kagamitan yung mga pasahero natin sa ating mga sasakyan. So ano ang dapat gawin? Huwag mong aangkinin. So mas maganda po kapag hindi nyo kayang identify sino yung pasahero ninyo, pumunta kayo sa pinakamalapit na istasyon para maisauli sa tamang tao yung gamit na yon. So yung iba kasi pinag-iinteresan, hindi po ganon ang mga driver na katulad natin. Ano po? Dapat pag may naiwang gamit at nakita nyo sa sasakyan ninyo yan, ay ibalik doon sa may-ari. Ano po? Nawa mga kamasa ay nakatulong sa inyo yung pagpapaliwanag natin ng general responsibilities po ng driver. So lahat ng driver dapat po i-consider po yan kasi yan po ang napaka-importanting dapat nating tandaan para po sa pagkakaroon ng ligtas na lansangan.